mga sangkay! Hi mga sangkay! Hi mga sangkay! Hi mga sangkay! Hi mga sanggay! Welcome back to our vlog. It's me again, Chai Channel, the channel that promotes gender equality and the beauty of life. Ayan. So, kumusta naman kayo mga sangkay? At sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. At bago tayo magpatuloy, please subscribe to our channel. Please like this video, comment down below, and please don't skip ads. Pakiusap, don't skip ads. Ba't nakaganyan ang camera natin? Ayan. So mga sangkay, nakita niyo si Charles. Ayan, this is Charles. He is a Pembroke Welsh Corgi. Ayan, Corgi si Charles. Lalaki po siya. Magto 2 years na siya dito sa bahay. Next year, no? Next year. So ano na siya? 2 years old. Basically parang 2 years old na siya. Kasi 1 year old na siya, 1 year old siya nung kinuha namin. So, mag-iisang taon na siya dito sa amin. So, magto 2 years old na siya. So, now guys, ano bang gagawin natin? Dahil kasama natin si Charles. Tayo ay mag-pet review natin. I-review natin yung ganitong klaseng breed ng aso na Pembroke Welsh, or mas kilala siya sa katawagan na Corgi. No, kung ano nga ba yung mga common traits of Corgi. So, yun. Ang ano pala, konting background lang sa Pembroke Welsh. Ano sila? Tanong pronunciation ko, Pembroke Welsh. Paki-double check na lang. So, ano lang sa kanya, background lang sa kanya, dati siyang ginagamit sa Europe, no? Particularly sa Pembrokeshire region, no? Sa Wales, sa London. Ginagamit siya sa, tama ba? Wales, London, England. Ayan. So, ginagamit siya doon na yung parang pagpapastol, no? Taga-bugaw ng mga tupa, no? Ayan, taga-bugaw siya, ginagamit siya. So, siya ang pinakamaliit na kasama ng mga farmer pag nagtataboy ng grupo-grupo ng tupa sa farm, no? Pangalawa siyang pinakamaliit, at madami pang breed ng animal ang gamit sa farming nila doon ng kanilang mga tupa. So yun, i-review natin siya kung plano nyo kumuha ng dog. This is highly recommended, no? Medyo mahal nga lang siya, pero masarap siyang kasama sa bahay. Pero bago yan, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga traits ng Corgi, no? Ang Corgi ngayon tinatawag siyang royal dog. Si Queen Elizabeth, ito ang klase ng aso meron siya, no? Ayan. Pero mas mamamahal pang aso, syempre depende sa Depende sa breed, depende sa kung saan bansa nanggaling. Ayan. Si Charles naman ay breed siya locally, pero pure siyang Pembroke Welsh Corgi ang kanyang original na, ang kanyang pure na hindi siya crossbreed, hindi siya halo. Basta puro siyang Corgi. Ayan. So pag-usapan natin yung mga common traits ng Corgi. They bark a lot, no? Matahol silang klase ng aso. Kung ikaw ay klase ng owner na ayaw mo na masyadong matahol na aso, or ayaw mo nang maingay, hindi ka pwede mag-alaga ng Corgi. Pero ito, luckily si Charles, hindi siya matahol. Ito, depende pa rin siguro sa training, no? Ito kasi hindi siya tumatahol. Tumatahol lang siya pag nagugutom siya, or naiihi siya, or basa yung kanyang kulungan, no, doon siya nag-iingay. Kasi si Charles ay kinukulong namin sa gabi dahil baka mag-away sila ng aming cat. At sa mga araw na wala kami sa bahay, pumapasok kami, iniiwan din namin sa kulungan. But once na nasa bahay kami, or may tao sa bahay, free lang siya dito sa bahay, no, paikot-ikot lang siya. Ayan. So maganda siyang watchdog kasi talagang tumatahol siya. Basically ang Corgi kasi matahol talaga sila. Ito lang si Charles, hindi siya gaano. Siguro nung pagdating nito sa bahay, siguro narinig pa namin siyang tumahol mga after 3 months. Hindi talaga siya tumatahol, no?
Ayan. So ayan, maganda silang watchdog kasi matahol talaga sila ang lahi ng Corgi. Then, ayan, may binabasa kasi kung ano, may binabasa akong listahan. They are not lapdogs. No, hindi sila mahilig sa ganitong lapdogs. Yung parang mga Shih Tzu, di ba, pwede mong kargahin or yung ibang mga princess type maliliit na klase ng dog na breed. Ito ayaw nila. No, ayaw nila. Hindi sila mahilig sa ano, tingnan niyo, matagal ko siya kinakarga pero ano siya ang likot-likot niya, di ba? Hindi sila lapdog. But nasasanay na siya na gano'n kasi lagi siya ginakarga ni Commander, ano, si Charles. Ayan. So, most of them do not like being held. Ayan. Pero ito sanay ito si Charles. Siguro din pa rin, sa training pa din nagkakaiba-iba. 'Di ba? Ayan. Next, they are smart. Sobrang talino nila. Sobrang talino ng ano. Pag isang beses, pag paulit-ulit mo na silang sinabihan, mamamaster nila yung mga direction or yung mga hand signals or kung ano man tawag nila doon sa pagtitrain ng dog, madali. No, kasi si Charles pag sinabihan kong sit down, nagsisit na siya. Hindi naman sa amin lumaki to, no? 1-year-old na nga siya nung pumunta sa bahay. Tapos pag dinadala ko siya sa roof deck, nakita niyo sa iba kong vlog, na pag nasa loob ng elevator, alam niya kung kailan kami bababa. No, pag tumunog na yung elevator, nag-signal parang ting, gumano na, alam niya papasok na siya at lalabas na siya pag nandun kami sa loob. Ayan. They are so smart compared sa other dog. Ayan. Then, ang Corgi, they can be bossy. Ayan. So, kung ayaw nyo ng bossy na hayop, si Corgi, bossy sila. Ito si Charles. Madalas to, pag umaga, pag sinabi naming lumabas siya ng cage niya, hindi siya lalabas. Pag ayaw niya, hindi siya lalabas. Ang ginagawa namin, hinihila namin siya palabas ng cage para lang siya, pag iaakyat namin or i-walk namin siya, hindi siya talaga lalabas pag ayaw niya. Or meron ding mga araw na ayaw niyang kumain. Kahit nandyan na yung pagkain, hindi pa rin siya kakain. Ganun sila kabosi. Pag ayaw nila, ayaw nila. Alam nila kung kailan sila kakain, alam nila kung iinom sila or alam kahit nandyan na yung tubig, may tubig siya pero doon pa rin siya umiinom sa inuman nung aming pusa ni Cleo. Ganun siya kabosi. So pag ayaw niya, ayaw niya. Ayan, next. Nagsished sila ng sobra pero seasonal pa rin yung pag-shed nila. Nakatingin sa akin. Sobrang mag-shed ang Corgi kasi halos parang double yung kanilang fur. Yung kanilang balahibo, doble-doble. Ang kapal-kapal nito, guys. Pero madali namang patuyuin, no? At tawag dito, advice lang kapag medyo naglalagas ang buhok ng aso ninyo, dapat tingnan nyo, maraming factors kasi yun. Minsan, stress, no? Minsan naman sa ginagamit na shampoo sa kanila or sabon na pampaligo sa kanila. At minsan naman season talaga. So dito sa atin kapag tag-init, grabe maglagas ang buhok, no? So noong summer at saka noong first 2 months niya dito sa bahay, dahil siguro hindi pa siya at ease dito sa bahay sa environment niya, grabe sa mag-shed ng balahibo. So kung meron kayong mga kasama sa bahay na medyo may hika, luckily wala naman kaming hika ni Commander, hindi advisable na Corgi ang kunin nyo kasi grabe sila. Pero katulad ngayon na hindi na medyo hindi naman nagkaroon kainit dito sa Pilipinas, medyo maulan-ulan naman na yung season natin kasi 'di ba wet and dry lang naman tayo. Hindi naman siya ganoon pero dati pag kinakarga talagang didikit, madaming balahibo. Ngayon naman minimal lang yung mga balahibong nalalagas sa kanya. And plus doon sa binili namin, discover namin na shampoo na ginagamit namin sa kanya. Ayan. Sa mga malalamig na lugar, eto sila, no? Mas hiyang sila sa malalamig na lugar. Syempre kung ang Corgi ninyo ay galing sa malamig na lugar, doon siya ipinanganak, doon siya sanay sila sa malamig na lugar. Ayaw nila ng mainit. Eto, ang aircon lang kasi namin dito sa bahay nasa kwarto. So hindi naman siya pwede sa kwarto kasi mangi-istorbo naman siya ng tulog. Silang dalawa ng aming pusa ay sa labas sila nakastay sa sala kapag
kapag gabi, ito si Charles nakakulong, si Cleo yung cat namin nandun sa kanyang tower, pero naka-electric fan sila. May isa silang electric fan na ginagamit, share sila. Ayan. So, sanay siya sa taglamig ang corgi at hindi sila gaano sa mainit. Depende pa rin doon sa kinalakihan nila. Kasi ito si Charles, hindi naman namin ini-aircon. Pero doon sa mga malamig na lugar, yun ang hiyang ng mga corgi. Ayan. So, next, they are indoor dogs. Karaniwan ng mga hayop, no, karaniwan ng mga dog ay sanay sila maglaro sa garden, sa grass. No, ito si Charles naglalaro din naman siya, pero ang corgi, basically, ang corgi hindi sila outdoor na klase ng dog. No, medyo naiirita sila pag matagal sa labas, lalo na kung sa ilalim ng araw mainit. Si Charles pinaarawan namin to everyday, pero saglit lang. Pag dumudumi siya doon sa rooftop namin siya dinadala. No, ayan. So, hindi sila pang outdoor, no? Once in a while or in the morning, dalhin nyo sila, pero pag uminit na, ipasok nyo na sa bahay kasi ayaw nila talaga sa labas. Hindi sila ganun nag-enjoy sa labas. Yan. So, the last one, they always nip their owners. Ano ba yung nip? Yung nangahalik ng sisinghot lagi, no? Lalong-lalo yung uncle, no? Yung uncle yung sakong natin. Kahit saan ka magpunta, ito si Charles, kahit saan ka magpunta, talagang pag nagtitrip siya, lalo lang sa umaga, first time niya kaming nakikita lumalabas sa room, mag-ano na siya, tawag dito, pagkada lakad mo, kada hakbang mo kakagatin. Hindi naman kagat, parang lambing nila yung, kung hindi kakagatin, ahalikan nila yung sakong mo. No, ganun yung klase ganun klase ng aso tong mga to. Malalambing sila, no? Malalambing, basically malalambing talaga yung mga corgi. At napakabait nila, guys. Napakabait itong aso na to. Sa probinsya naman, nagkaroon kami ng mga dogs, mga askal syempre. Tapos may isa kami ni Commander, may isa akong regalo sa kanya na Lhasa Apso. Nako, yun naman ay yes. I'm talking about Ate Yuri. Ayan. Si Yuri kasi, si Yuri, lalaki pala yun. Kuya Yuri. Si Yuri kasi nangangagat siya, maski yung mga nag-groom sa kanya, kinakagat niya, kaya ang hirap niyang i-groom. Yun naman kasi, si Yuri, share ko lang, ay medyo hindi kasi first time ko noon na nag-alaga ng dog. Pag pinapalagyan ko siya, inispray ko lang siya ng hose kasi nga ayaw niya magpahawak. Siguro nagdala niya, hindi siya ganoon ka-friendly. Pero habang tumatanda siya ngayon, matanda na kasi sa Yuri, nasa Pasig iniwan namin kasi medyo maano nga siya. Magulo siya ng klase ng aso, hindi siya pwedeng ganito na behave. Iniwan namin, hindi siya pwede sa kondo. So, mabait na siya ngayon. Siguro nung baby pa talaga siya, medyo medyo sutil yung Lhasa Apso namin, no? At tawag dito, hindi siya ganun kalambing nung bata pa si Yuri, yung Lhasa Apso namin malambing, pero nung tumatanda na siya, nung bata pa hindi siya ganun kalambing, pero nung tumatanda, ngayon na matanda na siya, malambing siya kahit papaano. So sana may natutunan kayo, guys, dito sa ating vlog. Ayan, naisipan ko lang i-share sa inyo yung mga basic traits ng mga corgi. So wag kakalimutan, number 1, sila matahol, no? Matahol sila. Kaya pag medyo ayaw mo na masyadong matahol na klase ng aso, wag kang kukuha ng corgi. They are not lap dogs. Ayaw nila nang masyado silang pinapatong sa lap kapag manood ka ng TV, pag pinipet mo siya. Pero ito, iba to. Nako, napakagusto niya nang lagi siyang kinakarga. And another one, they are smart. Matatalino ang corgi. Sobrang matatalino ang corgi. Sa nga pala, nakita namin si Chito, kung nanonood kayo ng The Morning Rush, nakikinig kayo ng Morning Rush, si Chito, corgi ang kanyang alaga. Tapos si Gretchen, lately nakita ko meron din siyang corgi, no? Si Gretchen pa rin ito, corgi din ang kanyang alaga. Ayan, then they are smart, sometimes they can be bossy, no? Medyo amuhin sila, mga amo talaga ito pag ayaw niya. Minsan 2 days hindi siya kakain, kahit nandyan lang yung food niya, hainan mo siya, hindi siya kakain. Kaya yung ginagawa namin, kung alas 7 lang ang kain niya, kailan kumain siya ng 7 to 8. Pag hindi na, aalisin na namin yung kanyang bowl
para hindi siya masanay na ultra out the day na andun yung kanyang pagkain. Ayan, kasi bossy talaga sila. Then, kung ayaw mo ng mabalahibong aso, wag kang kukuha ng corgi kasi sobrang magbalahibo ang mga corgi. Then, ano sila, sanay sila sa malamig. Next, they are indoor dogs. They are not outdoor dogs basically. So, kung medyo ang gusto mo yung maglalakad kayo sa park ng matagal, isasama mo sa hiking, sa camping, hindi ideal ang corgi kasi ano siya, house dog lang siya. And always need their owner. Ayan. So, lagi silang nagsisinghot, nangahalik, no? Kada lakad, minsan naaapakan ko to kasi kada hakbang ko na andun yung mukha niya, nakahalik sa paa ko. Diba? Kulit-kulit na niya. So, yun lang guys. Please like this video. At sana nagustuhan nyo, may natutunan kayo doon sa mga nagpaplanong kumuha ng aso. And expect more videos about Cleo, our cat, and Charles. Ayan guys. So, please like this video, comment down below, and share this video. Ayan, sana nakatulong kami doon sa mga nagpaplanong kumuha ng dog. Ito ulit si Chai Chai nagsasabing lagi tayong gumawa ng tama. Dahil ang tama ay tama at ang gumagawa ng tama ay laging pinagpapala. Bye guys! Ang gulo-gulo ni Charles. Bye! Si hi, baba! Bye!